Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 15, 2026 at tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang aklat ni Samuel, chapter 16, verses 1 and verses 6 to 7 and verses 10 to 13. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Hese na taga Bethlehem sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Hese ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya't tinanong ni Samuel si Hese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yung pinakabata, at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Hese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo. Hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Hese. Siya'y makisig, na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko. Pahiran mo siya ng langis." Inuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng ating 40 araw na paghahanda o Kwaresma, at ang linggong ito ay tinatawag din natin Letare Sunday, kung saan ay pagpapaalala sa atin na nalalapit na ang atin pong pagtatapos ng paghahanda para sa mahalagang araw o mahalagang araw natin pong pinakahihintay. At dito nga po, paalala sa atin kung saan ay pumipili o ihirang na ang Panginoon ng magiging hari ng Israel, at inutusan niya na si Samuel para putungan pahiran ng langis ang susunod na magiging hari. At dito nga po nakita natin yung pag-aakala ni Samuel na pagpili ay naiba sa paraan ng Panginoon. Kumbaga yung pagtingin. Tiningnan ni Samuel ang katangian nung ilan sa mga kapatid niya, noong anak ni Hese. Base sa kanyang pamantayan, isig, matipuno, pero sabi nga dito, iba ang pamantayan ng Diyos. Iba ang pagtingin ng Diyos. O iba ang tinitingnan ng Diyos sa kanyang pinipili at hinihirang. Minsan, inaakala natin na sa panlabas na kaanyuan, doon tayo makakadepende o magkakaroon ng magandang leader. Na siyang magandang mapagnilayan din natin dahil yung pagtingin natin sa mga leader o pagpili natin, so tinitingnan natin base sa damit, base sa kanyang katayuan sa buhay, pero nakailang pagkakamali na nga ba tayo sa pagpili ng mga namumuno sa ating bansa na talagang kalaunan ay nagkakamali. Kaya nga po maganda na mapaalalahanan tayo. Tingnan natin ang kalooban, tingnan natin yung pag-uugali, hindi lang yung panlabas na kaanyuan. Para nang sa ganoon ay talagang magkaroon tayo ng
nararapat na mamumuno sa ating bayan. Ngayon, maraming kaguluhan, gera. Siguro isa na sa pwede nating sabihin pagkakamali ay hindi kasi natin tiningnan na mabuti ang kanilang mga ginagawa, at ang pinakinggan lang natin ay kanilang mga pangako, ang kanilang mga sinasabi. So, binigyan tayo ng mata para suriin ng mabuti. Hindi lang tayo kundi mata para mamulat tayo sa mga mali nating pamamaraan ng pagpili, at nawa gamitin natin ating mata sa wastong pagpili na naayon sa pamantayan ng Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.